Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Update tayo mga kaibigan. Sabi ni Tatay Nasukir, meron daw may nagpapanggap daw dun sa Facebook na tumatanggap ng donation. Alam naman nating FLM family na ang kukontakin natin kung nais natin tumulong ay FLM, yung mga legit na vloggers, 'di ba? Yung mga yung mga inassign o yung mga nag-volunteer. Kaya sa Amerika, ang coordinator sa Amerika ito si George, si Tatay Nasukir. 'Di ba? Tapos sa Hong Kong si Sir Jojo, Malaysia si Sir Makmak. Tapos dito sa Pilipinas sila Baby JC o si Sekyama. Ito yung mga nais magpahatid ng ng tulong. Walang sa Facebook na naglalagay ng ng GCash gano'n mga kaibigan na magdo-donate. Wala yung gano'n. Mag-iingat tayo maigi, di ba? Tsaka ini-issue tayo ngayon ng ng mga Tabobo warriors. Inggit na inggit yung mga Tabobo mga kaibigan sa atin. Talagang walang mapaglagyan yung nila, yung inggit nila. Natatawa ako mga kaibigan. Tapos meron pang kanina na banggit si Tatay Nasukir, andito rin yun na na galit siya kay Panot dahil daw may nag-message daw pinangalanan daw yung yung mga na budol daw, sabi ni Panot, binantaan siya ni ay hindi banta mga kaibigan, binibigyan siya ng paalala ni Tatay Nasukir na ibahin niya si Tatay Nasukir. Hindi yan katulad ni Obarak mga kaibigan. Si Obarak lang yun, yaman-yamanan lang, tsaka yung tali-talinuhan, ganun lang yun. Pero etong si Tatay Nasukir, ito cowboy mga kaibigan, the best ito, 'di ba? Parehas kung lumaban, 'di ba? O ngayon siya pa rin yung tumatanggap ng yung para dun sa siya yung sa kanya pwedeng padaanin. Pero ang rules dito mga kaibigan, yung gustong tumulong, siya yung kukontak dun sa tao. Walang ibang means ng way para mag-ambag mga kaibigan, di ba? So nung nakaraan, dito naman tayo sa Canada. So dito naman ang treasurer namin si yung nangungulekta sa amin, si Ma'am Gina ang nangungulekta sa amin. So doon naman yan sa GC namin na lahat yung hindi ko lang alam dito sa second wave kung meron man siguro sa second wave, kahit isang sakong bigas man lang siguro. Titingnan ko lang doon sa kung meron sa sa page. Tapos dito mga kaibigan, sinasariwa nila Sir Romeo yung na kay Alfa Romeo meron daw may inihahanda daw na yung pinapuntang tao doon, ang gustong palabasin mga kaibigan, nagpopondo daw si Alfa Romeo sa Abu Sayyaf mga kaibigan. Grabe naman to mga to. Yun na nakakatakot sa ating mga kaibigan, di ba? Gagawang kanila ng issue kasi nga otoridad sila mga kaibigan, di ba? Pag ginawang kanila ng issue, gaya nung ginawa kay Mr. Santillan, yung tauhan ni Atty. Glenn Chong. Doon sa kinaharap niyang wala naman siyang kinalaman doon, pero ginawan lang siya ng papel o na pinalabas na ganito, ganyan. Kaya yun ang nakakatakot sa atin, yun ang dapat na na masupil sa ating sa ating lugar. Bakit din yung mata ko hindi ko makita yung ko yung pampatak ko ng ito na lang antibiotic. Abdi kasi doon sa yung hand sanitizer mga kaibigan. Siyempre minsan hindi mo maiwasan na umano doon sa mata mo. Excuse me lang, ano ba yung sasabihin ko? hindi ko na alam tuloy kung ano yung sasabihin ko Kasi gaya kanina, pressure ako doon sa trabaho. Ang lalaki ng mga pinapagawa. Ginawa ko konti lang, hindi ko ginawa lahat na dahil yung mga pang umaga madta, mga ibang lahi kasi,
mahirap yung kasama sa trabaho na ganun. Yung malalaking pyesa, tinatago nila sa umaga. Tapos pagdating nung gabi, nilalabas nila para gagawin ng panggabi, hindi ko ginawa. Isa lang yung ginawa ko. Ako nang bahala bukas magdahilan kung bakit. Ngayon naman, lahat ng tinago nila nilabas ko. Binalandra ko naman ngayon dun sa dun sa gawaan. Ewan ko bukas kung ilan yung gagawin nila. Pero okay lang yan. Ito ngayon, sinasariwa nila yung Pakinggan natin mga kaibigan, kahit konti lang. Correct. Vigilant na po tayo sa panahon ngayon. Ito po ito, huwag po kayo matakot. Ito social media po, ay ito po yung tamang sumbungan. Tamang. Dito sa Mansion. Ayun, tama mga kaibigan. Nasa social media ngayon yung katotohanan para kay Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, dahil alam naman natin na na hindi tayo papansinin ng mainstream media, dahil yan ang kabilin-bilinan ng taas na kahit anong mangyari walang mga mainstream media na makikialam. So dito nabanggit din ni Alfa Romeo na 5 o higit ang nasa likod ng lahat ng ito. So mga kaibigan, ito yung yung letter Q para sa akin yung letter Q, tapos yung dalawang letter M na tapos yung si letter G, tapos itong nag-execute si letter L mga kaibigan, 5 na. Yun ang yun ang pakiwari ko. Kasi yung si letter Q, nag-tweet pa itong kamag-anak nito unang-una nag-tweet din to parang si letter G nag-tweet din to, di ba? So kaya pumasok sa criteria ko yung dalawa. At saka itong si letter Q mismo ang nagsabi sa akin nasa circle ng mga letter M. Doon mismo na pag-usapan. Doon mismo nalaman na na galit daw ito. Isa to sa mga kumilos mga kaibigan. So kung meron pang isa, hindi ko masyadong alam kung sino yun, pero matindi. Tapos bukas natin yung kasi may napag-usapan din dito na sinariwa ni Sekiyama yung sa ibang araw naman natin yung sinariwa niya yung yung pangyayari. Tapos yung sa naman yung kinukwento ni Sekiyama, sinariwa niya, grabe pala mga kaibigan yung di ba? Kaya nung una yung mga fingerprint pala, ilang beses palang ginawa sa kanya yun. Tapos maraming beses din siya mga pinapapirma. Ayun pala gagamitin yung mga yun laban sa kanya. Kasama pala yun sa plano. Siyempre ikaw nandun ka, hinuhold ka nila, matataranta ka ngayon. Siyempre, hindi, ito na lang namin, yung pensador na lang namin ang aasikaso. So ang utos doon, sige, papirmahin mo ng papirmahin ng ganito, ganyan, papirmahin mo nito. Pero pala yung gagamitin pala yung laban sa kanya. Ang galing mga kaibigan, napakadumi ng laro ni Victor. Grabe, hindi talaga kaaya-aya. Hindi dapat ito nagtatagal sa posisyon mga kaibigan. So ngayon napag-usapan din dito yung yung ebidensya ng pagkuha ng pera. Naku, grabe talaga. Pero yung napakalakas ng loob ni Sekiyama kasi nga meron silang solidong ebidensya na magpapatunay na ginawa nga ni Victor itong ni Victor Lorenzo, itong pangunguha ng tsaka ng mga tauhan niya. So ganito pala yung mga kaibigan, pag may commercial na yung pag piniplay nyo yung video ko, may commercial na, unang-una yung commercial, ang galing. So pwede na siguro ko kumita kahit mga $10 o kaya $5 isang buwan, o di sa isang taon baka pwede ako kumita ng $100 na hindi natin masabi, di ba? Kasi ngayon tinutulungan natin si Aihing Kiminyosa, yung ni yung lagi niya kasama doon sa kalimutan ko tuloy, nabanggit ko na kahapon, nasa dulo ng dila ko, ayan na, umaano na naman yung anxiety ko, bumibira na naman. So tuloy-tuloy lang mga kaibigan yung pagtulong na gagawin.
Tapos nagparamdam na naman ulit si ano, si Spiritual Wonder Boy. Anuhan ko lang naman medyo magandang mood at itapik natin yung ano, yung kay Spiritual Wonder Boy. Maganda yung ano, yung salita na Apo noon na ano, na if they cannot take the lead, I will take the lead. Malapit na yung mga kaibigan. So maganda ang kalalabasan nito kasi ang makikinabang dito isang bayan ng Pilipino, mga kaibigan. So magaganap na yung mga dapat maganap, di ba? Tapos ano pa, mga kaibigan, naghamon pa ng ano, sabi niya dun sa ano, yung mga hilaw daw, ibalik muna lahat yung ano, yung pera na pinakinabangan nila mula sa Apo Lakay natin. Tapos magpa-DNA test daw lahat sila. Parang ganun yung pagkakahamon ni ano, ni Hernandez Zuniga. O kita nyo, mga kaibigan, di ba? Lalabas at lalabas ang katotohanan, mga kaibigan. Di ba yung mga hilaw, mananatili na ng mga hilaw para talaga sila. Tsaka hindi nyo ba napansin, mga kaibigan, walang kadating-dating yung dalawa, di ba? Isipin nyo, si Apo Lakay natin kalalabas lang niya halos nung ano, yung talagang nagpakita na talaga siya sa ano, sa masa, yung talagang na-involve na siya sa masa talaga, yung Metro Manila, yung mga vloggers na ano nung pandemic, di ba? So ayan na nga, ito na. So nangyari na nga yung itong ano, pinaplano sa kanya. So, di ba, ang bilis nilang ano, galing ng ano nila, no? Tapos bawal pala yung ginawa nila na ano, bakit 4 na araw nilang pina-stay dun sa ano, dun sa opisina. Ang ano pala no, sabi ni ano, kung totoong meron talagang kaso na ano, yung ano, yung isang tao pagkatapos nung magshot dapat ipapasok daw sa ano, sa selda. Ganun dapat yung proseso, mga kaibigan. Tapos kaya pala pinipilit nito ni Victor na yung si Bekbek ang ano ang maglakad nung ano, nung papel. Ayun pala delaying tactics pala ito para dun sa ano, dun sa yung kinakasa nila na human trafficking. Kasi kung ma-release ka agad doon, hindi nila pwedeng i-hold pa kaagad. So ginawa ng paraan, yung 2 days, yung 3 days, 4 days na yun, nagawa nila kaagad yung paraan bago mag-weekend o bago mag-Sabado. Kailangan magawa nila yun. So ganoon na ngayon nangyari, mga kaibigan. Kaya tayo ngayon sumisigaw, tayo ngayon ng ano, hustisya para kay Francis Leo Antonio Marcos. Saka nabanggit din ni Alfa Romeo kanina, di ba? Ang tagal na, mga kaibigan, di ba? Pero bakit hanggang ngayon andito pa rin tayo nakikipaglaban? Andito pa rin tayo sumusuporta, lalong tumitibay at lalo tayong dumadami. Di ba? Salita pa lang ni Hernandez Zuniga, mga kaibigan, di ba? Tumatahimik ang lahat, nakikinig ang lahat, sumasagot ang lahat. May nabanggit pa nga si ano si lang Habdi. May nabanggit pa nga si Tatay na Sukir na yung isang tao kumikita daw to ng ano, mahapdi talaga, sandali lang. Ito tubig ito huwag na lang naman. Mahapdi kasi talaga yung mata ko. Yung ano, yung isang ano ba, sasabihin ko tuloy, hindi ko tuloy. Ang hapdi kasi ano ba, kasi hand sanitizer, nagugas na ako ng plato nagbanggit, ano ba yun, sasabihin ko, kaloko-loko na naman. O, di ba, wala kasi tayong ano, walang direktor, walang cut, walang ulit-ulit. Basta kung ano yung natural ni Lolo Miguel, yun lang. Kasi yung mga nanonood kay Lolo Miguel, naiintindihan naman nila yung anxiety ni Lolo Miguel, tsaka yung paulit-ulit, di ba? O tingnan nyo ako, mga kaibigan, kahit may anxiety ako, kahit paulit-ulit yung mga sinasabi ko, napamonetize yung YouTube ko, o di ba? Sa tulong ng FLM family at saka yung sa mga kabataan na nabigyan ko ng ano, watch hour, o di ba? Tapos napalaganap ko pa dun sa ibang lugar
yung kabutihan na ginawa ni Apo Lakay natin. O, di ba? Maraming nagsasubscribe din na galing dun sa kanilang mga channel na mga teenager, mga 20 years old, 21 years old, nadadaanan nila ngayon yung channel ni Lolo Miguel. So nakikita nila, puro Francis Leo Antonio Marcos ang topic natin. Kasi sabi ko nga, hanggat hindi natin nakakamit yung hustisya para kay Francis Leo Marcos, walang dahilan para umiba tayo ng ng pag-uusapan o kasi dito nakapokus tayo, di ba? Kaya ngayon, kahit madaling araw na wala pang tulog, kasi nabasa ko din dun sa sa YouTube na kailangan pala lagi ka din mag-upload, kundi tatanggalin daw yung channel mo. O di upload tayo, tsaka yung mga gustong magkaroon ng watch hour, pagpuyatan nyo talaga yung kailangan talaga habaan nyo. Ayaw din pala ni Lolo yata yung live stream lang na yung silent live stream, yung walang hindi yata yung hindi mamomonetize pala yung ganung klaseng video. Kailangan talaga may mukha, may nagsasalita, o merong content na kahit papano may topic. Parang ganun yung pagkakabasa ko kasi hindi ko naman maintindihan yung iba English kasi, pero kahit konti naiintindihan ko naman. Asa na ba tayo kay Tatay ng Sukir? Hindi ko ano pa sasabihin ko, wala sa isip ko eh. Ano ba yung sinabi ni yung nagpapanggap ng ganyan. Ayun, hinamon niya si hinahamon pala rin niya si Obarak na ng one-on-one. Wala palang sinabi to yung Obarak kung ikukumpira kay Tatay ng Sukir. Kumbaga manliliit itong si Obarak. Puro yabang lang pala to si Obarak talaga, mga kaibigan, di ba? Puro pang-i-scam lang yung alam, di ba? Kaya ganun. Kaya pasalamat tayo may pumalit na Alfa Romeo. Kumbaga dati na naman si Alfa Romeo nandiyan dyan. Kumbaga may nag-voice out ulit na isang Alfa Romeo, yung talagang lumantad na Alfa Romeo. Tapos si Sir Ferdy, tiga Dasma pala si Sir Ferdy. Kalugar ko pala to sa sa tiga Cavite rin pala to. Sa 13 lang ako eh. Tapos ano pa ba? Hindi ko na alam kung saan sabihin ko. Kasi wala akong tulog eh. Pagod pa ako, puyat ako. Dami kong ginawa sa trabaho, pero okay lang yan. So, napakasaya nung Tapos nakakatawa pa yung yung di ba nga nung merong lumapit na na babae doon kay kay Sekyama, doon kila Senyor de la Vega, doon sa Hacienda de la Vega. Reyna pala ng yun, Reyna pala ng chismosa. Wala pa daw isang oras, buti nakaalis na si Sekyama, wala pa daw isang oras para daw parang sinunog daw na talahib yung pagkalat ng balita eh. Yung sekretarya ni Francis Leo Marcos doon, namimigay ng pera, parang gano'n yung kaya buti na nakatulog na si Sekyama, umalis na. Ang lalim daw ng bag ni Sekyama, hinahanap daw niya kung nasaan yung yung itutulong niya na Pero shout out pa kasi totoo naman talagang nangangailangan yung babae na yun. Meron pala yung anak na may kumbaga yung may mental disability. So kailangan niya ng matinding gamot para hindi magwawala yung gano'n, yung psychotic drug na Buti na lang ako, mild lang yung hindi mild malala yung anxiety ko, pero manageable naman, nakasanayan na. Kumbaga talaga naman nakakatuwa kasi talaga, nakaka-overwhelm yung nganga yung Talino Warriors. Wala talaga silang may hindi ko alam kung yung mga topic nila ngayon eh. Hindi maganda yung takbo kasi ng isip ko ngayon, magulo, tsaka mabigat yung nararamdaman ko. Pero okay lang yan. Basta araw-araw kasi gagawa pa rin ako ng video. Tapos pa ba, marami akong gustong sabihin eh, kasi hindi ko eh. Ang ganda kasi nung topic kanina na pakinggan ko eh. Ayoko namang habaan ng todo itong video. So hanggang doon na lang muna, mga kaibigan. Pilipino, OFW, sa masulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos. Ambyang FLM family. Ambyang.